Hi everyone, this is Lizzie and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, ipapat natin yung iba pang mga variegated gymnocalcium na nabili natin from Jockey Potter. So ito yung mga kasama ng mga big sizes na pinat natin last Wednesday. So let's have a recap of them. So, I have prepared 3 inches pot, the square white pots, and some clay pots. So, katulad ng ginawa natin sa big sizes, I want to put 1 tablespoon of akadama soil dun sa may middle part kung saan matatouch ng gymnocalcium yung akadama soil. Kasi mas madaling mag-roots ang variegated gymnocalcium pag akadama soil yung soil na natatouch ng root part nila. So, based yun sa experience ko, pero nagro-roots din naman sila pagka cultured soil, kaya lang mas gusto kong gamitin yung akadama soil. Soil mixture pala is same pa rin, 50% loam soil and 50% pumice stone. So, yung loam soil na nabibili dito sa garden namin is composed of vermicast, carbonized rice hull, and garden soil. So, let's start with this clumping hybrid na T-line. I'm not sure kung yun yung tawag, pero ang color niya is purple. So, ang ganda niya. Gusto ko sana siyang pag-iba-hiwalayin, kaya lang parang natatakot ako. Baka kasi one stem lang siya, tapos hindi mag-root. So, for the meantime, anuhin muna natin. Ipat natin siya as is, as clumping. So, ang ganda ng color niya, it's purple and black. Tapos, let's go to the next one. Ito naman, parang mamuscle siya. So, very visible yung lines niya. And then, ang ganda rin ng color niya. May purple, tapos may green. So, may fluffy din siya on top. So, madali lang itanim ang mga variegated gymnocalcium. So, all we have to do is put it on top of the potting mix and then put top dressing na gusto nyong ilagay. Pero, lagi ko sinasabi sa mga video ko pag ako nagpapat, na yung top dressing is optional. So, in this video, I'm using cultured soil as top dressing. So, you can use pumice stone, sand, or you can also use yung ordinary soil mixture nyo lang. So, kasi medyo costly nga din ang paglalagay ng top dressing. So, it's your choice kung anong gusto nyo. So, yung the next one na pinapat natin is a hybrid of T-line. Purple din yung color niya, pero iba yung pagka-variegation niya dun sa clumping na unang pinat natin. So, kung mapapansin nyo, ang dami ko nang nakolect na variegated gymnocalcium, pero kahit na marami na sila, yung iba well-rooted na, yung iba hindi pa, iba-iba pa rin talaga yung variegation nila. Wala akong nakitang variegated gymnocalcium na nabili ko na magkapareho or exactly the same. So, yung next na ipapat natin is yung daydream. So, I bought 2 daydreams, 100 each. So, yung nabili kong daydream kay Igorotak Garden is hindi pa siya masyadong well-rooted. I-try ko dito kay Jockey Potter kung mas mabilis siya mag-roots. Pero kasi ang ginamit ko lang doon kay Igorotak Garden na daydream is yung usual soil mixture ko. So, this one, I'm going to pot it on top of an akadama soil. So, let's see kung mas mabilis siya mag-roots. Pero yung naunang daydream ko naman from Igorotak Garden is may roots na siya. Kaya lang hindi pa siya ganun kadami. So, hindi ko pa maangat yung pot na yung daydream lang mismo ang hahawakan ko. So, parang hindi ko masabi na well-rooted na siya. Now, let's start potting yung mga different kind of variegated gymnocalcium. So, yung talagang ina-admire ko kay Jockey Potter na I strongly recommend this seller to all of you.
Why? Because unang-una, napakaganda ng plants nila o yung mga variegated Gymnocalcium. Malinis, shiny, nakatrim na yung roots. So, wala ka nang gagawin kundi ipapat mo na lang talaga sila. Then, number 2 is that yung pagkakapak nila is napaka-presentable. So, nakaka-amaze na napaka-sinop o napaka-tiyaga ni seller na mag-pack ng maayos. And number 3 is sumasagot si seller sa mga tanong, nakikipag-communicate siya sa mga customer, and wala akong naging problema even sa shipping nung mga variegated Gymnocalcium or yung mga cacti na in-order ko sa kanya. So, if you are interested to have a shiny and healthy plants like this variegated Gymnocalcium, kindly visit their FB page, Jackie Potter. Please like and follow their page and try nyo manood ng live selling. May pag-game sila na pag nanalo kayo, they are willing to ship. Even isa lang yung item mo. So, please do check their FB page and try nyo ting bumili sa kanya. So, nagko-collect ako ng different kind of variegated Gymnocalcium. Merong fluffy, merong color green, merong yellow, red, pink, black, may tinatawag na dark color, may tinatawag na T-lines. So, maraming klase ng Gymnocalcium. So, ang sarap nilang i-collect. Kasi napaka-colorful. Kaya nga sila tinatawag na candy cactus is because of their variegation. So, pag sama-sama na sila, kung napapanood niyo yung mga vlog ko previously, ang ganda nilang tignan pag sama-sama sila sa isang place and then binidyo mo sila. Yung mga variegated Gymnocalcium ko kasi is located dito sa garage area. So, whenever I step out of our house, napapangiti talaga ako sa ganda at pagiging colorful ng mga variegated Gymnocalcium ko dito sa garage. So, kung sad ka, paggising mo, mapapangiti ka na lang kasi wow, ang ganda ng mga babies ko, ganon. Ganon yung reaction ko pag lumalabas ako ng pinto. So, sila yung unang nakikita ko and also the variegated succulents na nandito sa garden. So, ang ganda-ganda nila and hindi na sila ganon ka-pricey na katulad dati. Kasi kay Jackie Potter, makakabili ka na ng 3 for 100. Nitong latest live nila, meron na ring for 100 na variegated Gymnocalcium. Syempre, kung nagsisimula ka pala mag-collect, okay na yon. Pero kung gusto mo talaga ng perfect variegation, huwag ka mag-expect na mura kasi talagang pricey kasi napakahirap naman talaga i-perfect ng mga variegation na mga Gymnocalcium. So, may mga item din sila na with ID na napaka-pricey. So, syempre, gusto ko rin magkaroon ng mga ganun. Kaya lang, for the meantime, hindi kaya ng budget ko. So, kung ano lang yung kaya, kung 3 for 100, 4 for 100 lang ang kaya ko, ba't ako mahihiya? It's malay mo naman yung kung hindi pa perfect yung variegation na nabili mo ngayon, in time, after a year or 2 years, maging perfect yan. Nasa pag-aalaga din naman yan kung paano natin sila pagagandahin. Kasi pag bili mo naman ng variegated Gymnocalcium, hindi lang naman yung gagastasin mo. Bibili ka ng pot. Kung wala kang pot, bibili ka ng soy mixture. Kung wala kang soy mixture, pag gusto mo pang maganda, bibili ka pa ng top dressing, di ba? So, it's very costly to have this kind of plants. Pero, happy na ako kasi meron nang nabibili sa market ngayon na mga affordable prices. Although hindi sila ganun ka-perfect yung variegation, happy ako sa mga nabibili ko kahit hindi sila ganun ka-pricey. Although nakakabili ako ng ilang pirasong pricey, pero hindi talaga yung collector's item.
So, we're almost done potting the variegated gymnocalcium na masasabi kong parang token sizes sila kasi yung pot size nila is 3 inches. So, ayan. We're finally done. Let's have a closer and final look of each one of them. Enjoy watching! So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.